Kakatuklas lang namin ng abandonadong mansyon na tila hindi pa nagalaw at agad naming naramdaman ang bigat ng tinatago ng lugar. Habang umiikot kami, hinukay namin ang mga tambak ng naiwanang papel, ledger, libro ng bisita at dokumento ng negosyo. Unti-unting nabunyag na ang bahay na ito ay dating pagmamay-ari ng dalawang magkapatid na ang buhay ay umiikot lamang sa sinehan. Magkasama silang nagpatakbo ng sinehan. Hindi lang trabaho kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan at lahat ng kanilang naitayo. Pagkatapos, natuklasan namin ang punto ng pagbabago. Ipinakita ng mga opisyal na dokumento ang mga utang, legal na presyon at sa pilitang subasta. Nakuha sa magkakapatid ang sinehang itinayo nila at simula noon, nagbago na ang lahat. Isa sa magkakapatid ay pumanaw noong mid-2000 at ang isa pa ay nanatili sandali bago rin iniwan ang bahay na nanatiling pareho hanggang ngayon. Naglalakad tayo sa mga labi ng ambisyon, pagnanasa at pagbagsak at ito ay bahagi pa lamang ng kanilang kwento. Para maintindihan mo talaga ang nangyari sa magkapatid na ito, kailangan mong makita ang natitirang bahagi ng kwento para sa iyong sarili. Maniniwala ka bang kasya talaga sa bulsa ko ang drone na ito? Ito ang Hover Air XI sa Pro Max at ito ang perpektong drone para paliparin sa loob ng mga abandonadong lugar dahil iniiwasan nito ang mga hadlang, may 8K na kuha walang daya, wala nang iba pang katulad nito. Ipakita namin sa inyo kung paano ito gumagana. Imbes na gumamit ng controller, inilulunsad namin ito direkta mula sa palad. Agad itong kumukonekta at nagsisimulang lumipad mag-isa. Kahanga-hanga ang drone po na ito dahil tiyak ito kahit maraming hadlang. Maayos itong sumusunod at nakakakuha ng cinematic na kuha kahit saan hindi kaya ng ordinaryong drone. Ang Hover Air XI sa Pro Max ay mahusay na drone habang nag-explore at bagay din sa mga nag-iisa sa pangingisda, hiking o paglalakbay. Ano man ang situation mo, napakaganda na may sarili kang maliit na cameraman at ang Hover Air ay naka-sale na ngayon. May Black Friday sale sila, 35% diskwento sa lahat ng site at libreng baterya. Pindutin ang link sa description para makita ang produkto. Tara, simulan na natin ang epic na pag-akyat sa gusali. Kamusta kayong lahat? Welcome back sa bagong episode ng Bros of Decay. At may napakagandang episode kami para sa inyo. Mula sa isang bayan sa Espanya, narito kami ngayon sa isang makasaysayang manor o villa. At kahit saan tumingin, may mga naglalakad at bukas lahat ng bintana. Kailangan naming mahina lang ang ingay ngayon, pero gagawa pa rin kami ng magandang episode dito. Dahil ang kwento ng lugar na ito, pati na rin ang mismong bahay, ay talaga namang kamangha-mangha. Narito tayo ngayon sa pasukan ng kanilang manor. Tingnan mo itong napakagandang pintuan na magpapapasok sa iyo sa loob ng bahay. May isa pang pinto sa likod na palabas sa kalsada, pero parang isa itong glass entrance na naghihiwalay sa dalawang bahagi. Siguro para sa ingay o kung anuman, pero hindi ako sigurado. O hindi rin ako sigurado. Ang unang bagay na gusto kong ituro dito sa hallway na ito ay itong mga upuan. May emblem ng pamilya dito. G. B. Nakasulat doon. May kabalyero, espada, at lahat. Ang astig ng crest na ito, Talagang kamangha-mangha ang mga upuang ito. Ang pagkakagawa nila, ibang klase talaga. walang kapintasan, grabe. Dito pinauupo ang mga bisita kapag dumadalaw sila, lalo na kung ayaw silang papasukin sa loob ng bahay. May ilang bagay sa dingding, tulad nitong magandang painting ng isang bahay sa probinsya kung saan man. Oh, estatwa ng kalayaan na hindi pa natin napupuntahan. Oh, hindi pa. Nakarating na tayo sa New York City, pero hindi pa sa estatwa ng kalayaan. May ilang relihiyosong artepakto rin, gaya ng inaasahan sa bahay na Kastila. Nakita mo na ba yon? Magandang parol na nakasabit dito sa pasilyo na ipinapakita ang kwartong ito. Kahit ang huling mga liham ng mga taong ito ay naihatid na pero hindi kailanman nabuksan. Sige, pasok na tayo sa kwartong ito ng bahay at dati itong napakahalagang kwarto dito sa lugar na ito. Ito ang opisina ni Ginoong Fidel, ang padre de pamilya ng bahay. Nandito pa rin ang kanyang makinilya, Underwood. Nakakita na tayo ng ilan nito dati habang nag-iikot tayo.
Pero si Ginoong Fidel ay dating manunulat para sa mga pelikula. Hindi ko alam kung anong klaseng mga pelikula, pero iyon ang kanyang pangunahing trabaho. Nagsusulat siya ng mga script, pelikula, at mga kwento. At lahat ng iyon ay naisulat niya gamit ang makinilyang ito. Kahanga-hanga. Diyos ko, gumagana pa rin pala ito. Lahat ng pindutan ay gumagana pa rin sa Underwood na makinilya na ito. Makikita mo pa nga ang loob ng makinilyang ito. Iyan ang kampanang tumutunog kapag nasa dulo ka na ng pahina. Wow, dito makikita natin ang kanyang mesa. May ilang bagay pa rin na naiwan dito sa ibabaw. Halimbawa, ang kanyang salamin, astig talaga. Nandyan pa rin ang kanyang calculator at lahat, pati ang kanyang telepono ay naiwan pa rin doon. At isang malaking bungkos ng mga papel din. Mukhang mga napaka-importanting dokumento na nandito pa rin. Disyembre 3 ang huling petsa sa kanyang agenda. Namatay si Ginoong Fidel noong 2005 at nanirahan pa rito ang kanyang asawa ng 4 na taon pagkatapos niya. 72 taong gulang lang siya nang siya ay pumanaw. Yan si Ginoong Fidel. Para sa akin, para siyang direktor o producer. Manunulat ng script. Astig ang litrato. Dito sa ibaba, nandito ang malaking upuan niya na dati niyang inuupuan. Kahanga-hangang upuan. Sige, pupunta ako sa kabila ng kwarto ngayon at magsasalita ako ng dahan-dahan dahil ito ang bintana papunta sa kalsada. Pero dito, meron tayong parang mesa ng accounting, ilang drawer at mga papel na naiwan dito. Oo nga. Malamang para lang talaga sa accounting. Dito sa itaas, may mga interesanting larawan. Bukod sa trabaho niya sa pelikula, dati rin siyang nangangaso. Narito si Ginoong Fidel kasama ang mailap na baboy ramong na baril niya. Talagang malaki ang nahuli niya. At dito makikita natin siya habang nangangaso. Ay wow, isa sa mga paborito niyang libangan. Tingnan mo ang larawan niyan sa pader doon, ang malaking pamilya na magkakasama. Hindi ko alam kung sino ang mga taong ito. Si Fidel at Adela ay may 2 anak lang, kaya posibleng ninuno nila ang mga iyon. Nakalimutan ko na ang tawag dito, kung ano ang pangalan nito. Corridas. Okay. At Matador. Napaka-Espanyol, ang laban ng toro. Hindi ba? Maliit na binder na may mga libro sa loob. Malaking drawer para sa lahat ng mahahalagang dokumento niya. May maganda tayong glass cabinet dito. Sobrang interesado akong makita kung ano ang nasa loob. Mga diksyonaryo, bawat encyclopedia at diksyonaryo na may isip mo. At may football club din sa ibaba. Isara na natin ulit ito. Sige, tingnan mo sa taas, dito. Meron pa tayong parang tropeyo mula 1,178 at siguradong para ito sa tennis. Kita mo naman, marami siyang nagawa. At dito makikita natin ang isang alaala ng kanyang pangangaso. Ang mga paa ng usa ay ginawang sabitan ng coat. Medyo malungkot pero nakakaaliw din sa parehong pagkakataon. Oh. Wow! Tingnan mo rin dito sa kabila ng pinto. Mayroon din kaming mga larawan mula sa korida. Corrida de Toro, isang napaka-kontrobersyal na bagay ngayon sa Espanya, pero laban ng toro. 1958. 1,758, sabi diyan. Ang ganda naman. May guhit din ito sa ibaba at nakasulat ang Fidel sa guhit. Oh, parang para talaga ito sa kanya. Grabe, baka nga sumali pa siya dito. Oo, siguro pero hindi ako sigurado. Sa tingin ko lang inialay ito sa kanya o parang ganun. Ayos, grabe. Tara, pumunta pa tayo sa loob sa isa pang kamanghamanghang kwarto dito sa lugar na ito. Ito ay parang isang engranding sala na may lahat ng may isip mong bagay sa loob nito. Simulan natin dito kung saan makikita ang engranding piano. Maaaring isa sa mga miyembro ng pamilya, sina Susan o Mirana, isa sa mga anak na babae, ang dating tumutugtog dito. Pero hindi natin ito masyadong nakita na maganda ang lagay. Para lang itong takip para sa mga pyesa ng piano. Ang cute talaga nito tingnan. Sa totoo lang, isa ito sa mga unang beses na nakita ko ito ngayon. Nakita na natin ito dati guys sa Japan.
Kilala mo pa rin ang bahay. Oo, Ang bahay ng doktor sa tingin ko. ikokonekta natin ito dito. Ang ganda na maprotektahan ang mga susi. Tingnan mo, maganda pa rin sila. Wow, gusto ko lang talaga. Hindi ko pipindutin ang ingay kasi. Kailangan ko talaga. Kailangan mo talaga. Gets ko yung mga tao sa donor. Parang, bakit tumutunog ang piano sa abandonadong bahay? May multo sa bahay. Tingnan mo ang magandang larawan ng babaeng ito. Napakagandang larawan. Ang ganda niya. Di ko alam kung sino siya. At katabi nito, alam mo, itong lalaki, Siyempre, Mozart. It's written down there. Don't say that. kahanga-hanga. Lahat ng mga lumang larawan ng mga miyembro ng pamilya Parang nagsama-sama. Pero ang astig ng mga larawan. at pagkatapos, ang buong pader dito ay puno ng mga painting at guhit. Gusto ko talaga ito. Sa totoo lang, yung pinakamaliit na bahay sa kung saan sa probinsya. Oh, mukhang probinsya. At dito, may nakita tayong barkong na stranded sa isang tabing dagat. Parang Makata ang dating. Hindi ko alam kung saan galing ang mga ito, pero tingnan mo yung upuan sa ilalim dito. Kumikinang ito. Parang gintong upuan ito, isang upuang may gintong upholstery. Kita agad na mayaman ang mga taong ito mula sa kanto, piano, upuan, at lahat ng bagay. Pera at masarap na panlasa bihira na ngayon. Napakagarbo ng kwartong ito at napakalaki rin ang bahay para sa isang bahay sa bayan. Oh, magarbo talaga. Ang nakakalungkot lang dito, nasisira na ito. Talagang bumabagsak na ang kondisyon nito. Bumagsak na ang buong pader. Sayang talaga. At pinaka nalulungkot ako doon sa mga kahoy na gawa nila dito na ngayon ay tinutubuan na ng amag. Akala mo kahoy dati, akala ko plaster lang na pininturahan. Akala mo ganun? Oh, Oo, tama ka, plaster ito. Di mo mapapansin. oh, ginaya nga ang kahoy pero maganda ang gawa. Oo, hallway kahoy, dito plaster. Gustong gusto ko itong malaking sofa. Kaparehong kapareho ng isa na nakita natin kanina. Pero talagang maganda. Sige, ngayon kailangan kong i-link ang isa pang video kung saan nagbebenta ako ng mga sofa na ganito. Pero puro ginto naman. Walang kastilyo sa Pransya. I-link natin sa taas. Tingnan mo. At dalawa pa dito sa kabilang side. Tingnan mo, halos hindi na nakakabit ang mga painting na ito. Wow, ito ay malapit ng mahulog. Kapag bumagsak ang pader, makikita mo pa ang mga nakalitaw na bato sa loob nito. Oo, sobrang sira na talaga ang mga pader dito. Sa ngayon, Makikita mo pa dito, sa sahig, lahat ng plaster na galing sa kisame, bumagsak na. Medyo nagulat ako dito, kasi si Fidel ay namatay lang noong 2000. Ibig sabihin, 14 na taon nang inabandona ang gusaling ito at ganito na ang itsura. Medyo nakakabaliw. oh, siguro hindi na ito na-restore. Hindi. Sa tingin ko pagkatapos niyang pumanaw, wala nang ginawa dito. Mas marami pang mga painting ng tanawin sa dagat Oh, napakaganda rin. Parang lahat ay gawa sa kamay ng tao. ng parehong artist. Oh, Oo, totoong mga painting talaga sila. Makikita mo, kamangha-mangha. At itong mesa dito, ito talaga ang mesa ng mga alaala. Kumpleto ang pamilya sa mesang ito. Gusto kong magsimula rito. Una, tingnan mong mabuti ang larawang ito. Ano ang nakikita mo? ang pamilya na magkakasama. Fidel Adela malamang ang anak na babae at siguro ang ina. Oh, Pero kung titingnan mong mabuti ang larawang ito, makikita mo ang sahig at ngayon tingnan mo ang sahig sa ilalim mo. oh, pareho lang pala. Ginawa ito sa kwartong ito? Oh, Iyan ang sulok, doon mismo ginagawa ang larawan. Dito mismo. Ang galing, di ba? Marami pa tayong larawang natitira sa mesa. Simulan natin sa side na ito, maaaring ito ang anak na babae. Ang malaking larawan na nakikita mo sa likod ay siguradong si Fidel, ang padre de pamilya, isa pang babaeng hindi natin kilala. At pagkatapos ay sina Fidel at Adela, sa tingin ko, o baka yung anak na babae. Oo, colored ang larawan. Tama ka. Ang gaganda ng mga larawang naiwan. Gusto ko rin. Nakita mo na ba? Tingnan mo kung may petsa ito. Ah, sorry. 1,966 na kasulat dito. Wow, nakabihis bilang cowboy.
May ilan pang natitirang mga larawan dito. Mukhang vintage talaga ang mga ito. Medyo luma na rin. Tingnan mo rin ang frame na may crest sa loob. Mukhang mayaman ang pamilyang ito. May sarili pa silang crest at iba pang ganun. At ang pinakakahanga-hanga para sa akin dito ay naiwan pa ang buong pitaka ni Adila kasama ang kanyang pasaporte. May nakasulat na tala sa Espanyol dito, nakadirekta kay Contoro. Hindi ko mabasa yon. Silipin natin sa ilalim kasi nakakatuwa rin ito para sa akin. Ito ay isang relihiyosong larawan na palagi niyang daladala sa kanyang bag, malamang. At nandito rin si Jesus, syempre. Oh, isa pang larawan ng pamilya ang naiwan dito. Wow, sa lahat ng mga babae, ang galing naman. O, pati ang mesa na ito. Oh, Fidel, hindi ko pa nasasabi sa'yo kaya. Nagkaroon din ng dalawang anak na babae, sina Fidel at Andela. Sila ay sina Suzanne at Mirana. Kung tama ako, sila ang dalawang anak nilang babae at dito sila nanirahan. Magandang kwarto. Punta tayo sa bandang ito dahil napansin ko yung upuan sa gilid ng mata ko at interesado ako dito. Talagang maganda siya. Oo, talaga ang gaganda ng ukit. Pagkatapos meron tayong ganitong berde. Maari mo bang tingnan kung nabubuksan ito? Oo, nabubuksan ito. At syempre may mga kumot sa loob. Siyempre. Oh, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Ano yun? Walang gamit at hindi natapos ang tinatahi. Talaga, grabe. May napapansin akong kakaiba sa upuang ito. Panoorin mo, hindi ka maniniwala sa makikita mo. Teka, ano? Isa ito sa mga bench na pwedeng gawing iba. Kaya ngayon, meron ka ng parang side table na pwede mong gamitin. Sige. Talagang kamangha-mangha. Hindi ko inaasahan yun. Kailangan kong mag-ingat dahil maingay ito. Ayos, grabe, napakagaling niyan. Gusto mo bang makita rin ang kwartong ito? Oo. Hindi ko alam kung para saan ito ginamit. Parang walang laman ang kwarto ngayon. Pero dito, meron din tayong larawan ng pangangaso kung saan inaatake ng mga aso ang isang usa. Oh, siguradong magugustuhan yon ni Fidel bilang mangangaso. Oo, maganda ang pagkakagawa nito. Oh, Grabe ang pagkakagawa. walang pirma dyan eh. Wala. Kawili-wiling maliit na alaala ni Novi. Sa kanto doon na may ilang litrato. May isang tao na tumutugtog ng gitara. Wow! Gustong-gusto ko itong frame ng larawan na meron tayo ng ganito. Na may balahibo. Hindi ka panipaniwala. Sige, Diyos ko, sandali. Anong nakikita mo? Nakikita mo ba ang painting na to? Ang lit niya? Isa itong miniature na painting. Nakakamangha talaga. Iyan ba talaga ang painting sa likod mo? Tinitingnan mo ba? Oo. Gusto kong tingnan ito ng mas malapitan. Pakitingnan mo, grabe. Oh, may pirma pa. Ang ganda. Isang bagay na hindi mo pa nakikita. Mag-ingat ka. Isang bagay na hindi mo pa nakikita ay itong chandelier na nakasabit dito sa taas. May mga mukha pa at kung ano-ano pa sa loob niyan. Wow! Ayos, grabe ang kwartong to. Excited ako sa bahay na to. O tol, anong parte gusto mong unahin? Sa itaas ba? Sa hagdang di ko pa napapakita o dito sa hallway? Tara sa hagdanan. Akyat tayo sa hagdan. Sundan natin siya. Wow, ang ganda ng hagdanan. At napaka-enggrande nito. Grabe naman. Medyo sira na ang mga hagdang ito, kaya medyo mag-ingat. Kailangan nating mag-ingat habang umaakyat dito. Oh, nandito na tayo sa itaas na palapag ng bahay. Interesado ako sa makikita natin dito sa itaas. Nakikita ko na agad ang isang kwarto sa bandang ito. Mukhang lahat sila. Mukhang medyo walang laman dito. Oo. Sa kasamaang palad, hindi na marami ang natira sa mga tao. Wala na lahat ng mga damit.
May ilang palamuting Pasko na naiwan dito. Gusto ko itong kristal na bangka. Ang cute niya. May halaga pa ba ito? Tingnan mo. Ito ay stroller na may teddy bear. Siguro para sa mga apo na pumunta rito. Pakiramdam ko, matagal nang hindi nagagamit ang mga itaas na palapag ng bahay na ito. Oo, parang ganun nga ang pakiramdam nila. Parang mas ginagamit na lang bilang imbakan. Mga imbakan na lang. Oo. Tingnan mo, dito na lang nila nilagay lahat ng luma nilang kasangkapan. Matagal nang hindi nagagamit ang kwartong ito. Oo, sobrang wala talagang laman. Oo. At itong isa dito sa dulo, oo, ulit. Kita mo, imbakan, punong-puno ng imbakan. Hindi, bumalik tayo sa ibaba dahil may ipapakita pa kaming bahagi ng bahay. Kamangha-mangha ito. Pumunta tayo sa parteng ito ng bahay. Sa palagay ko, napakaganda talaga niyan sa likod ng mga pintuang ito. Sandali, bago tayo umalis, napansin ko ito sa sulok at mukhang interesante. Gusto ko ito. May corona pa siya at lahat at gawa ito sa plaster. Sa tingin ko, hindi ko pa ito nakita dati, kaya hindi ako ayos. Maganda naman, kahit papaano. Salamat sa pagturo sa mga magagandang pintuang ito na nagdadala sa isang napakalaking hallway hanggang dulo. Muli, lahat ay pinaplastar ulit. May mga painting ng lunti ang tanawin, may ilang upuan sa ilalim nyon. Hindi naman masyadong espesyal. At dito, meron tayong isang kwarto na mukhang magulo o parang napabayaan. Ay, mukhang masama ito. Mukhang magulo talaga. Oo nga, may mga kahon at kung ano-ano pa dito. Malamang nag-empake sila ng mga gamit dito sa kwartong ito, siguro para ilipat pataas, pero hindi na natuloy. Oo, mukhang ganun nga. Nakita mo na ba ang mga sombrero dito? Talagang tipikal na Espanyol, di ba? Hindi ko alam. Oh, mas mukhang Espanyol ito. Oo, tama ka. Ang laki ng aparador na ito, sobrang laki talaga. Jesus Cristo. May mga nakasabit pang coat dito na nakikita ko. Ay, wow. Tingnan mo ang gandang mga coat na ito. Oh, madulas pa rin ito ng maayos. Talagang wow pa rin. Ito ang mga pangunahing coat ni na Adela at Fidel. Malamang ito ay kay Adela at ito naman ay kay Adele. Siyempre. Gusto ko kung paano pa rin ito dumudulas. Tingnan mo itong babae. Wow! Galing ba ito sa kabayo o iba pa? Sinturong gawa ba ito sa balat o ibang material? Hindi ko alam ito. May mga record din dito. Tingnan mo, ang kwartong ito. Mukhang magaspang talaga. Oo, hindi. Isa ito sa mga bihirang gamitin na kwarto dito. Hindi. Mukha itong kwarto ng mga bata. Siguro ganun nga. Oo, tama. Siguro para sa mga apong bumisita. Kita mo, may naiwan pang computer dito at may jacket pa sa upuan. Nagkaroon ka na ba ng ganitong computer? Oo. Naalala ko nung 6 o 7 taong gulang ako, binilahan ako ng magulang ko. Isa sa mga ito ay malamang nandyan pa rin sa storage ng bahay ng mga magulang ko. Malamang pati sa attic na imbakan ng gamit ng lahat. Di ba? Tingnan mo. Baka isa ito sa mga apo. Oo, magandang larawan. Kaya may ilang mga larawan din sa likod niyan. Sa tingin ko, oo, talagang walang laman. Ang mga plushie dito sa itaas din. Ang ganda. Oh. Tingnan mo yan, General Practitioner nakalagay dito. General Practitioner P. Pareho nang nakita natin sa hallway. Ito ang maliit na version ng crust na nasa mga upuan doon. Nakasabit pa rin dito ang mga ulo ni Fidel. At isang napakagandang Amerikana rin. Mukhang balat ito ng isang hayop na leopardo. Sana hindi naman talaga. Sigurado ako dahil hiwa ito. Ay, pasensya na, medyo nakakainis iyon. Pwede mo bang ipasilip ang loob? Kung totoo ito, makikita natin doon. Oh, Hindi sinasabi pero parang totoo. Pero sino ba ang nakakaalam? amoy hayop ito.
Kung pag-usapan ang tungkol sa mga hayop, Kung pag-uusapan ang tungkol sa hayop, napakalaki ng lugar na ito. pabo ba yun? Sa tingin ko, oo. Sa loob ng isang aktuaryum. Oo, totoong isa ito. Malamang isa na binaril ni Ginoong Fidel at ipinagmamalaki niyang ipinakita rito sa pasilyo. Ang laki nito, Hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. hindi ganito. Mukhang sinusubukan nilang maglagay ng isda sa tangke na ito, pero may ibon sa loob nito. Ano? Oh, pati petsa nandyan na rin. Noong dekada 80, Noong dekada 80, ika-14 at ika-12 buwan ng 1980. grabe naman yon. Oh, ang buong pader ay puno rin ng iba't ibang larawan. Isang tanawin sa Espanya. Siyempre, mga lumang-lumang larawan. Nakakita ka na ba ng karwaheng may kabayo dito? Oo nga. Karwahe. Magandang bahay doon sa itaas. Siguradong magugustuhan mo iyon. Aabot ba ako? Kukunin ko na ba ang manibela? Hindi, ayos lang ako. May kastilyo na may karwahe. Wow! At lahat ng mga painting na ito sa pader ay totoo. Puno ng totoong painting ang buong bahay. Tingnan mo lang sila. Ang ganda ng detalye. Bayan ng Kastila. Uy, tingnan mo to. May isa pala. Siya ba ang veterinaryo? Kita mo siya? Baka aso nila yon. Oh, Tingnan mo, napakagandang upuan. Maganda ang pagkaka-upholster. Gusto ko ito, pero sa kasamaang palad, talagang sira na. Sige, punta tayo dito. Ngayon na. Ito ang siguradong side entrance ng bahay na papunta sa hardin dito sa likod. Marami ring mga bagay sa pader. Tingnan mo ito. Alam mo ba? isa itong latigo ng kung ano. Oo, para sa mga kabayo. Sa tingin ko, oo nga siguro. Kung maibabalik ko ito doon, Oo. ayan na. Ang gaganda ng mga platong nakasabit sa pader. Wow, mukhang pininturahan talaga ng kamay. Ayan, kita mo ang pinto sa dulo. Nabubulok na ito. Mas marami pang relihiyosong larawan. Siyempre, at sa pinakataas, may sombrero. Kita mo ba? Oo nga, napakataas para sa isang matatag na tao. Ay, gusto ko rin ito. Larawan ng parang isang lalaki sa hukbo na nakasakay sa kabayo, 1,828, sabi diyan. Galing pala ito sa Denmark. Talaga. Oh, Ganun mo ito nakikita sa Espanyol. sa tingin ko, Dinamarca. sabihin na lang natin na ganon. Oo, sige. Sa kasamaang palad, nababasag na ang mga tiles sa sahig, pero papasok na tayo sa kusina. Oh, Oh, wow, ang ganda naman. unique siya dahil sa asul at dilaw na palamutin natin saan man. At malaki ito. Oo, malaki ang kusina. Tingnan mo dito. Alam mo kung ano agad ang napansin ko sa unang tingin. Hindi, ano yon? Mga baka, mga baka, mga baka, mga baka! Oh, may mga baka kahit saan. Lahat ay pinalamutian ng mga baka. Ang cute. Para ito sa asukal at lahat ng ginamit nila. Gusto ko ang mga baka na to. Ang kukulit nila. Ay wow, nandito pa rin yung binili ko. Ang ganda ng dekorasyon sa kusina, lalo na ang mga kutsilyo para sa mantikilya. Oh, yung mga bote ng alak, syempre, nandito pa rin. Napaka-importante. Sa palagay ko, yun ang basement. Gusto mo bang pumunta ngayon o pagkatapos ng kusina? Oh, kusina muna, pero tinitingnan ko pa rin. Pebrero 2000. Doon ito iniwan. Oo, Pebrero. At baka iyon ang petsa at buwan. Doon din pumanaw si Adela. Nakakalungkot talaga. Grabe. Itong bahagi ng kusina dito ay talagang napakalaki at nandoon pa rin ang lahat ng gamit. Eksaktong iniwan niya noong siya ay pumanaw. Kailangan ko ring yumuko para makadaan dito. Itong mga ito ay nakuha nila mula sa gasolinahan. Matagal na itong nandito sa taas. Napakakaraniwang pagkaing Espanyol ang tortillas. Kinain namin ito kahapon. Oh, Tama. Maayos pa ring nakadisplay dito ang coffee maker. Lahat ay perpekto pa rin. Mula sa lalagyan ng asukal dito
hanggang sa mga cookies na naiwan, pati na rin lahat ng garapon sa likod niyan. At dito, mukhang maraming debris ang nahulog mula sa chimenea pababa. Mukhang gawa ito ng mga ibon. Siguro sila ang gumawa nito. Wow, may mga bagay dito na hindi ko alam. Halimbawa, karne. Ibig sabihin nito ay karne? Pero bakit mo ilalagay ang karne doon? Oo. Hindi, sarsa ng karne yun. Siguro. Oo, siguro. Oo, mahilig ako sa mantika at mga kubyertos. Siguro yung mga kubyertos. Oo nga, siguro. Salitang hindi ko alam yan. Pakita mo rin yung mesa sa likod dito. Sa tingin ko, sobrang ganda nito. Katulad nung asul na mesa na may marble na ibabaw doon o granite na ibabaw. Ang ganda talaga. Tapos yung dilaw na upuan. Oo, yung dilaw na may asul na mga upuan. Gustong gusto ko yon. Nandito pa rin sa side na ito ang lahat ng plato at gamit. Ay, gusto ko talaga yan. Gawang kamay lahat ng pagpipinta. Wow. At syempre, ulit, ang washing machine. Oo, sa kusina. Ilang beses na nating nakita yan sa Espanya. Oh, ewan ko. Baka ginagawa rin yan ng Estados Unidos kasi ginawa na yan ng Espanya. Teka, ano? Ayos, magandang bambino. Gusto ko sanang buksan ang frigider. Siyempre, gaya ng palagi kong ginagawa. Sige. Oo, kaya ang espiritu ko ay naiwan. Hindi naman masama. Pero wala namang masyado. Napansin ko rin na may katabing gusali, isang kwarto sa gilid ng kusina dito. Oo, may mga paso ng halaman na nakasabit dito sa gilid, pati mga kaldero at kawali. Oo nga, parang Mag-ingat ka lang kasi lahat ay... namumukol at bumabagsak. Oh, tingnan mo sa likod ng mga upuan. Nagkakabagsak ka na dito. Oh, parang pantry ito. May mga naiwan pang cute na gamit dito. Gusto ko yung mga kaldero at kawali na nandito sa taas. Ang gaganda nila. Para itong imbakan ng tuwalya at katulad na gamit. Oh, mga gamit para sa kusina. Oh, lahat ng para sa kusina. Itong core corner cabinet na pwede mong tawagin. Oo, andyan pa rin lahat ng gamit. Lahat ng kape na ginamit nila. Tingnan mo, makikita mo pa ang 2,011 tapos iniwan na ang lugar noong 2000 2 taon? Oh, Pwede pa itong mangyari at sa palagay ko, hindi naman tatagal. di ba? Kahit yung isang tanga na waiter dito. Pasok tayo. Hindi yan tanga na waiter. Sige, tingnan mo. Ha? Mukha lang siyang butas, pero baka balon pala. Sige. Oo nga. Kaya literal silang pumupunta rito dala ang kanilang palayok at dito kumukuha ng tubig. Malamang, ang galing nun. Kita mo, pati itong tubig na to ay konektado doon. Subukan natin ang lababo. Oo nga. Sinasakal mo ba ako? Isara mo, isara mo. Nakakadiri yan. Gumagana pa rin ang tubig dito sa loob ng lugar na to, ang astig. Pwede tayong pumunta sa basement. Kaya gusto ko talagang makita kung makakapunta tayo doon. Sige, punta na tayo doon. Pero teka. Hindi mo ba iniisip na baka baha o kung ano man? Hindi, ewan ko. Tingnan natin, silipin natin. Oo. Sige, Tingnan mo ang itsura nito. ito ay isang kisame na may arko dito na papunta sa basement. Wow, parang napakatanda na ng basement na ito para sa akin. Oh, magugustuhan mo ito? Oh, ano yun? Magugustuhan mo ito? Ano? Tingnan mo ang mga arko. Wow. Mukhang parang sistema ng mga lagusan. Oo, siguro dapat sistema ito ng mga lagusan. Ang galing nun. May ilaw pa dito. Kita mo yung mga kawit. Oo nga. Grabe, ang daming pwedeng daanan dito. Tingnan mo, may butas dito at naiwan pang bote ng alak. Napaka-misteryoso. Oo, medyo basa at parang putik ang sahig dito. Nasa basement ka at nasa mga lagusan. Tingnan mo, makikita mo pa ang lantad na bato. Oh, tingnan mo yan. Grabe ang lalaki niyan. Sila na yata ang pinakamalalaking tarantado na nakita ko. Hello,
Sobrang hungkag nila sa loob. Jesus. Paano ko sila mailalagay dito? Ginagawa nila ito, niluluto sa loob, at mananatili na doon magpakailanman. May isa pa dito. Gawa sa luwad ang mga ito, kaya kung may luwad ka, pwede mong subukan. Malalaki ang mga ito at dito iniimbak ang alak. Tapos hindi ko na alam. O tubig, baka pwede nating silipin sa loob ng mga ito. Oo, may tubig pa rin sa loob nito, kita mo. Yo, Nabasa ko lang yung camera. Ano ang meron tayo sa dulo? Nandun na ang dulo. Oo, nakita ko na may dulo. Pero may maliit na lagusan na patuloy pa. Siguro para palabasin ang tubig mula rito. Wow, may iba pa tayong pwedeng puntahan sa taas. Maganda yan. Oo. Ito, hindi pa natin ito nakikita. Sa tingin ko parang maze ang pupuntahan natin. Wow, ang daming luwad sa lupa. Oh, meron pa ulit isa. Grabe. Ang lalaki ng mga yon. Mag-ingat ka. Basa na ng tubig ang buong paa ko ngayon. Tingnan mo yan. Ang laki niyan dito. Pwede pa nating silipin uli dito. Oo, sa tingin ko imbakan iyon ng tubig, pero hindi ako sigurado. Teka, may iba pa. Pwede pa ba akong magpatuloy? Oh. Mas lalalim pa ba ito? Pwede mo bang ibigay sa akin ang camera? Oo. Gusto kong makita kung ano ang nasa likod doon. Ayan na. Oh, salamat. Baka nasa ilalim ng balon ito. Hindi ko alam. Parang may plataporma dito sa taas at mukhang may isa pa. May mga pasilyo o lagusan pa rito sa ibaba. Grabe. Ah, ito ang balon. Nakita ko lang ang balon. Sa tingin ko, oo, ito ang balon mula sa kusina at sobrang lalim nito. Napakalinaw ng tubig. Kung titingala ka, makikita mong iyon ang kusina sa itaas. Kailangan nating umatras ngayon. Ito'y isang silong na mas malalim pa kaysa sa bahay at kakaiba sa mga nakita kong abandonadong lugar. Hindi ka pani-paniwala, hinihingal pa rin ako. Oo, magpahinga ka muna sandali. Ayos na ako. Tara na dahil may ipapakita pa kaming kamanghamanghang bahagi ng bahay na ito sa'yo. Pero bago iyon, daan muna tayo sa hallway na ito dahil marami pa itong ipapakita. Oo, iisipin mo, kung posible ba yon? Siguradong posible talaga. Tradisyonal na kasuotan o damit. Ang traditional na sayaw. Meron pa itong, Kastanyetas sa Olandes, pero parang iba ito. Ito yung sayaw na sinayaw ng babae sa Espanya. Parang klak, 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 klak. Oh, sa tingin ko nakita ko sila, naniniwala akong nandito. Pwede mo bang buksan yung huling drawer? Sa tingin ko nakita ko sila. Oh, ayun. ay may balahibo ng hayop dito. Ay, grabe. Ito ang mga nandito. Di ko alam paano nila nagawa, pero siguro nilagay lang nila doon. Parang ganon, oo. Parang ganon. Ang ganda talaga. Gustong-gusto ko ang mga tradisyonal na bagay, lalo na sa mga abandonadong lugar. Bawat bansa may kanya-kanyang ganyan. At ang Espanya ay magaling din pagdating dyan. Oh, Marami ring kultura ang Espanya. Toto, isang arena ng laban ng toro. Ginawa ito sa... Pagmamahal itong drawer. Napakalaki nito. Malungkot ka ba? Nakita mo na ba ang upuan dito? Ito ay galing sa... Kusina na napunta dito. Sa tingin ko,
Itong kwartong ito, ito ang banyo ng bahay. Napakasimple pero elegante pa rin. At ito lang ang tanging kwarto sa ibaba, tama ba? Wala pa kaming nakitang iba. Sa itaas meron isa, pero dito sa ibaba, sa tingin ko ito lang ang meron. Narito ang babaeng nagaganchilyo sa bukid na napapalibutan ng mga tupa. Ay wow, nakita mo ba ang pirma? Adila? Hindi, pati inisyal niya ay katabi pa rin. Ginawa ito ni Adila, napakagaling talaga, kaya malamang karamihan ng mga painting dito ay gawa niya. Kung kaya niya ito, malamang marami pa siyang ibang nagawang sining. Siguro pati ito. Halimbawa, parang pareho ang estilo. Maganda rin, pero walang pirma dito. At kung wala itong pirma, baka kanya nga ito. Wow! Ibig kong sabihin, kung ipagpapalagay lang, Pero malamang oo. Magagandang larawan ng babaeng ito. Hindi ko alam kung si Adela ito, pero tingnan natin ang kwartong ito, isa pang silid tulugan. Buo pa rin ang ayos nito. Mukhang ito ang huling ginamit na kwarto sa bahay. Kamakailan, 2 dekada na ang nakalipas. Pero maayos pa rin ang itsura nito. Wow, laging may mga relihiyosong gamit dito. Pwede mo itong tiklupin at isara parang libro. Purong ginto. Maganda ito at mukhang tunay na tunay din. Ang mga kama sa ilalim nito ay simple pa rin ang pagkakagawa, pero elegante pa rin. Dito naman, nandito ang vanity. Isa rin itong tradisyonal na upuang Kastila-Portuges. Masasabi ko dahil sa tinirintas na pagkakayari. Kahon ng alahas. Lahat ay walang laman. May ilan pang mga painting dito sa pader, halos pareho ang estilo. Hindi ko alam kung paano ilarawan ang estilo ng pagpipinta rito. Pero eksaktong pareho. Makikita mo mismo ang canvas, isang babae na nagsasagwan sa tubig. Siya ang taong laging nag-iisip tungkol sa mga bahay sa probinsya. Siguro gusto niyang lumipat. siguro dumating ang mga ilaw. Ipininta niya ang mga iyon kahit saan sa bahay. Ay wow! Sa tingin ko ito ang isa sa pinakamagandang kwarto sa buong bahay. Nakasabit pa rin dito ang kandelabra. At yung kama sa ilalim nito ay parang ito yung kwarto na huling ginamit. Dito sa lugar na ito, nandyan pa rin ang telebisyon sa ibabaw nito. Pati lahat ng magasin, lahat ng sulat ay naiwan pa rin dito. Lahat ay nakapangalan sa kanya. Ano ang meron tayo sa side na ito? Mukhang isang batang babae. Siguro ito si Zana o Marian, isa sa mga anak na babae. Palagay ko lang yon, pero hindi ako sigurado. Wala pa tayong nakitang plaka dito sa lugar na ito, di ba? Tingnan mo, siguradong meron dito. May isa pang kwarto na pwede sana naming ipakita sa'yo. Astig siya tingnan. Baka mahanap pa natin ito. Mas marami pang plaka. Maganda ang maliit na kwarto. Gumagawa rin ng cabinet dito. Malalim. Baka isa ito sa mga integrated. Tapos may napakalaking aparador din dito. Lagi kong nagkakamali dyan. Puno pa rin ng mga damit niya. Wow! Gumagawa ng akrobatiko para maitama ang pwesto ng kamera. Bigyan siya ng props palagi. Maghanda ka na sa pinakakamanghamanghang kwarto dito. Marami akong akrobatika ngayon. Ito ay parang isang pagitan na kwarto kung saan marami silang tasa at iba pang mga bagay na hindi nakadisplay. Isa sa mga tasa na talagang gusto ko, itong malalim na tasa, bago tayo pumunta sa manipis. Gawa sila sa Hapon, kita mo? Sobrang gaan nila, sobrang nipis, at napakaliit ng painting. Gusto ko yan. At ang mga ito ay tunay,
Pati na rin itong Japanese na takure ng tsaa. Ay, hindi. Gawa ito sa Inglaterra, pero totoo rin naman. Narito ang telepono at iba pa. Nakita mo na ba ang itsura nito sa ilalim? Alam mo, naaalala ko yung lugar na nakita natin sa hallway. Pareho ng klase ng painting. Pinya ng Pino. Sige, pusit sir, binibigay ko sa iyo ang karangalan ipakita sa mga manonood ang nakuha natin dito. Kahanga-hanga talaga ang kwartong ito. At kakaiba talaga ito sa lahat ng nakita ko noon, talagang napakaastig nito. Espanyol na arkitektura. At sa lahat ng mga dining room na nakita natin dati, sa tingin ko ito ang isa sa pinaka-natatangi. Oh, kasama ang chandelier. Pupunta tayo dyan mamaya. Mag-focus muna tayo sa sulok ng kwarto na ito. Gusto ko munang tingnan ang mga upuan dito. Tingnan mo kung paano sila ginawa. Ang upholstery dito, ang gawa sa letra, lahat ay malamang nagawa kamay at napakagandang upuan. Tingnan mo ang mga dragon na ito. Gustong-gusto ko sila. Sobrang mahal ko talaga sila. Minsan napapaisip ako, bakit kaya hindi na natin kayang gumawa ng mga bagay na kasing ganda ng dati? Parang simple at mabilis lang, basta masa. Medyo malungkot yun. Ang mga pinta. Muli, walang pirma kahit isa, kaya malamang gawa ng babae dito. Sa panahon ngayon, Lahat ay sobrang simple na lang. kapag ikaw mismo ang gumagawa ng likhang sining sa bahay mo, nagkakaroon ito ng natatanging karakter. Tingnan mo ang ganda ng set natin dito, pati na rin ang mataas na isa. Natatawa sila pero maganda ang set na ito. Halos nakasabit na lang ang mga tasa na to. Pero tingnan mo kung gaano kasimple ang guhit dito at may inisyal pa. FP Fidel, mag-ingat ka dahil nagkakahiwa-hiwalay na ito. Wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Pero gusto ko pa rin ito. Napaka-unique ng set na meron sila sa loob ng lugar na ito. Pati na rin ang sopas ni Kestrel. May napaka-unique na disenyo. Ang pirma sa loob niyan. Halos parang medyo pambata. Mag-ingat ka ng mabuti, mabuti dito. Sige, iwan natin ang maliit na mesa dito. Ilang upuan sa paligid. At bawat upuan, gaya ng nakikita mo, ay pare-pareho lahat. Lahat mula sa iisang natatanging set. Gusto ko yung pusa sa likod doon. Maganda! May bulaklak pa rin sa mesa pero peke, tulad dati. Oh, Hindi ko pa nga tiningnan ang cabinet na ito. Magsimula tayo sa itaas doon. May inukit na leon doon. Sa tingin ko, siguro isang maliit na demonyo. Wow! At pagkatapos dito, papunta sa gilid ng cabinet. Ang mga paa, muka, at ekspresyon. Lahat ay kamangha-mangha tungkol dito, at pati na rin sa ilalim. Mukhang nahulog ito, pero nakuha pa rin nila ang mga paboreal. Mga paboreal ba ito o mga pato? Balik tayo sa estilo ng pangangaso ni Fidel. Lahat ng ito ay mga record, lahat kayo maaaring ganito. Teka, oo. mas mukha itong pato. Pwede mo bang alisin ang pinto? Yon? Napaka-unique naman nito. Tingnan mo, may mga letra pa dyan. Kaya gumawa siya ng luwad at pagkatapos ay pinatungan o nilagyan niya ng papel sa ibabaw nito. Isa na namang kakaiba talaga yan. Wow. Isa na namang kahanga-hangang kabinet. Walang salita para ilarawan ito. Mas kapanapanabik sa ibaba, makikita mo ang mga asong lobo o aso. Ang ganda. Oo, naghahanap kami ng plaka pero hindi ko ito bubuksan.
Oo, kasama lahat ng taas sa loob. Itong gusali ay literal na nakatayo sa gitna ng isang abalang bayan. Maraming taong dumadaan na walang alam sa loob nito at doon ako namamangha. Hindi pa natin nakikita ang sala sa lugar na ito. Ito ay mas may pakiramdam ng isang sala. At sa tingin ko, madalas ding magtagal ang mga tao sa loob ng kwartong ito. Para sa akin, ito ang best na kwarto sa bahay. Isang bagay. Bago tayo magpatuloy, tingnan mo ang kandila dito. Wow. Hindi ko na ito pupulutin. Kalahati na kasi ang nasunog. Na naman. Magandang larawan, ito ang posing. Oh, Magpapahinga lang ako dito. wow. Ang mga ilaw at mga palamuti sa dingding ay kamangha-mangha. Napansin mo ba na parang may mga diffuser sila? Oh. Saan man ako tumingin sa kwarto, puro detalye ang napapansin ko at hindi ko ito matanggal sa isip. Merong plaka player sa likod niyan. Kamusta? Plaka player, cassette player. Ano ang meron tayo? Kalamansi juice? Muli, magandang larawan ng babaeng malamang dito nakatira, siguro anak na babae. Wow! Itatabi ko yan. Sa huli, tingnan muna natin ang mesa, ang malaking hapagkainan. Si Fidel, Adela, 2 anak nilang babae, at posibleng ilang bisitang dumadalaw ay magsasama-sama sa mesa na ito. Walang masabi, ako rin. Iniisip ko kung ano ang sasabihin ko tungkol dito, pero lahat ay kamangha-mangha talaga tungkol dito. Allah. Ang mga dragon doon. Tinitingnan ko yung mga kadena na humahawak dito hanggang sa kisame. Tingnan mo lang, siguro may ilang bumbilya rin dito. 3 bumbilya. Mukha ng mga dragon. At pagkatapos, ang malaking mesa sa ilalim nito. Sa lahat ng upuan, pare-pareho ulit sila sa mga nakita natin doon kanina. Mukhang pinakustomize talaga nila ang mga upuang ito mula sa bahay para sa kanila. Wow! Gusto kong mag-dirt party dito sa lamesa. Oo, tama ka. At pagkatapos, ang pinaka-nakakamanghang bahagi ng buong kwartong ito, ang fireplace. Hindi nga talaga ito fireplace. Hindi, fireplace talaga ito. Oh, pwede kang magdaos ng marangyang party doon muna. Doon sa itaas, meron silang parang display area kung saan pwedeng ilagay ang ilang mga muka at plato. At pagkatapos, sa isang malamig na gabi ng taglamig sa Espanya, papasok ka sa loob nito. Maganda ang lugar, pero ito ay fireplace na may 2 bangko sa tabi. Wow! Oo nga pala, hindi ko pa nga nakita. Napakasimple lang, inakala ko noon na mag-arbo ito. Oo, ito ay ulo ng usa na nabaril nila noong 1989. Tingnan mo sa Facebook. Tingnan mo, nandito ang Facebook, alam mo na yan. Kakakita lang natin yan. Doon. Kaya hindi ko maintindihan na malapit ako. Kahanga-hanga, pati na rin ang mga parol sa tabi nito, talagang magaganda rin. Oo, hindi ko pa gaanong nakikita ang estilo sa Espanya. Pero kapag nakita mo, maganda rin tulad ng sa Portugal. Ang upuan sa ilalim nito, kung saan pwede kang umupo at muling mag-enjoy sa fireplace, punong-puno ng mga plaka. At gustong-gusto ko ang mga estilong ito. Tingnan mo itong gintong plato. Sige, sigurado. Maliit na larawan. Ano sa tingin mo? Ulit, punong-puno talaga. Mahilig sila sa musika. Talagang mahilig sa musika. Oo, mga artist din sila. Mahilig sa musika at gumagawa ng pelikula, katulad natin. Nag-shoot kami sa isang kamangha-manghang bahay sa Espanya at nagkwento tungkol sa mga taong ito.
Talagang nag-enjoy akong dalhin kayo rito. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-subscribe at magkomento. May link din ng Patreon sa description. Suportahan ang channel para matulungan kaming maglibot at mag-shoot sa iba't ibang lugar. Mahal ko kayong lahat at magkikita tayo ulit sa susunod na linggo para sa isa pang kamanghamanghang episode.